malaking tulong sa mga mahihirap, ma'am. Kasi ang mga mahirap, konti lang pera nila eh. Mas makaya nila pag mag 20 pesos na ang bigas. Makaya nila magbili ng 20 pesos na bigas. Ilan po yung anak mo na inaalagaan ngayon? Ang anak ko, ma'am, itong apo ko ninalagaan ko, dalawa sila. Apo ko na lang itong apo. Ano yung pangkabuhayan natin? Wala, ma'am. Sa bahay lang. Itagaan ako ng mga anak ko ng kaunting pera. Kaunting ano na pang bili ng pagkain. Bakit po nagiging emotional tayo ngayon? Sino medyo na ano lang ko kasi na-interview ako eh. Ano yan, tears of joy po ba? Kasi ma-afford na natin yung mga bilihin? Oo. Kung sakali. Opo. Ano po yung masasabi natin sa gobyerno, ma'am? Dahil sunod-sunod po yung mga proyekto para po sa mga mahihirap na kagaya po ninyo at saka makakabilitisyo po tayo. Medyo okay man, ma'am, kasi makatulong sa mga tao eh. Tulungan mo ng mga mahirap. Mapasalamat kami sa gobyerno kasi nakadating sa mga taong matulong nila. Anong po. Presidente nga nakapunta dito ang asawa niya kanina, no? Ang asawa ng presidente. Punta ka na dito si Marcos. Salamat po. Ano pangalan mo? Teresita Abihar. Ilang taon na po kayo? 61. Ayan, at maswerte tayo, no? Isa tayo sa mga taga-media dito sa Cebu na pinayagang makapasok sa warehouse ng National Food Authority dito sa Cebu City. At ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung hitsura nung bigas. Ito yung quality nung bigas na simulan ng ibebenta within this week. At gaya nga na ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito na yung 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa NFA, meron pa silang mga karagdagang mga sako-sakong bigas na hinihintay na augmentation mula sa ibang rehiyon. So within this week, sisimulan na ang pag-roll out nito. At ito, titikman din natin naman yung inihanda nila para sa atin na NFA rice na niluto nila. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am. Ayan, tikman natin. Ito na yon, sinaing na NFA rice. Nagpasample pa talaga sila para sa atin. At titikman. Ayan, this is how it looks like. Parang same lang talaga sa usual na klase na bigas na mabibili sa mga merkado. So ito yung quality ng bigas na sisimulan ng ibenta within this week na 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pabor na pabor sa amin yan. Kumpara sa dati, halos triple ang matitipid ni Mang Jose sa bawat kilo ng bigas na kanyang bibilhin. Para sa isang arawang manggagawa tulad niya, malaking bawas ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa kabuuan ng kanilang gastusin. Sa 100 baga, o sa 20 pesos lang kilo, di mayroon ka ng 5 kilos. Tapos sa ibang pera, maabot mo pa yung ibang bilihin. Masaya po ako dahil makakamura na. Ganito ang pag-asa ni Nanay Rowena Maco nang marinig ang balitang posible na siyang makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga susunod na araw. Sa 8 anak kasama silang mag-asawa, 10 ang sumatotal na kumakain sa kanilang tahanan. Sa maghapon, lampas 2 kilo ang isinasaing ni Nanay Rowena. Ay makakatulong na po kasi katulad po dati na ang bigas ay 58, 60. Ay hirap na hirap bumili dahil ganun na kalaki. Ay
Ngayon po na 20 na lang, di makakaano-ano na po, makakaano-ano na sa budget. Basino lang naman po ang sweldo, isang anak ko lang naman po ang naghahanap buhay. Ako wala, yung asawa ko wala na rin pong hanap buhay, nat-stroke. Kaya talagang, tipid na tipid talaga. Sa kwenta ni Nanay Rowena, makakabili na sila ng masarap-sarap na ulam kung makakabili ng mas murang bigas. Ang dating 60 kilo po ang kilo ng bigas, ay yung 20 pesos. Ngayon, kung sakaling magkakatotoo, ay di 20 pesos po na bigas. Pagpalagay na 40 pesos sa ulam, ay buhay na buhay na. Naglalaro sa 38 pesos hanggang 58 pesos ang kada kilo ng bigas na ibinebenta sa Lucena City Public Market ngayon. Ayon sa mga retailer na nakapanayam ng Radyo Pilipinas, bahagyang tumumal ang bentahan ng bigas sa merkado dahil sa mga ayudang natatanggap ng mga mamamayan. Huling panawagan ni Nanay Rowena, sana naman po, yung pinangako yung 20 kilos po ang bigas na lang, ay sana naman po matupad. At na makaminos naman po sa budget. Ay, Lumuhay biyan to yung bukas. oo. Lago ito tawang kamo lumuhay bukas. Ang kakilo, kakawamtilak. Abiyaw, pilotin ba sabi sa kanila? Kapatamtilak ang kakilo. Ano ba kilo-kilo ka mag... Oo, galod, lawang kakilo. Sumunto nga kami magbi. Kawamtilak. Namang biyawon na wala kami kita sa kilo na. Jukop na para... Oo, jukop na kamo. Sa sityo na kami sa... So, ito mamang lumuhay biyan to yung bukas. Marami na ako nakain na. Wala pang ulam ng Sige, subo mo na yan. Anyway, ang good news po, bukas po ilo-launch sa Cebu ang nasabing 20 pesos at lahat po, 20 bigas meron na. Okay? At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa stores sa Cebu. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable sector. But tomorrow, ang Kadiwa naman is allowed on May 1, but May 2 to 12 mukhang hindi kami allowed. So we will go ahead and launch yung P20 sa Kadiwa tomorrow in Cebu. Sir. Pero yung launching po sa Metro Manila in 8 Kadiwa sites would be after the elections. Yes, malamang ganun ang mangyari kasi we cannot be in two places at once. Madadagdagan po ba, sir, yung sites sa after election nitong P20 Kadiwa? Madadagdagan po ba yung Yes, inuna lang namin sa 8 for the repositioning stocks and because we're expecting na baka marami yung manpower namin sinupool. Definitely madadagdagan. The schedule we will probably give it to you before we do the actual setting on May 13th siguro ang targets.